Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Happy Lord's Day po sa bawat isa po sa atin. Then Happy Lord's Day din po sa mga kapatid na nanonood via Facebook live. Kami po ay inyong sinasamahan sa aming pong worship service sa hapon po ito. Una po, tayo po ay magpasalamat sa ating pong Panginoong Diyos sapagkat tayo po ay nabigyan po muli ng pagkakataon. Isa pong pagpapala ang araw po ng linggo sapagkat tayo po ay makapagbigay ng papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Hinihiling ko po na isang tabi po muna natin ang ating pong mga alalahanin sa buhay, mga iniisip, kung ano ba yung ating gagawin mamaya. Gusto ko pong mangyari na atin pong ito ng ating puso't isipan sa atin pong pagbibigay ng papuri sa atin pong Panginoong Diyos. Dapat po ay nakasentro ang ating puso't isipan para po ay mapapurihan at tayo po ay kalugod-lugod sa harapan po ng atin pong Panginoong Diyos. Ang mensahe po ng ating Panginoong Diyos sa oras pong ito ay isa pong napakahalagang bagay na dapat malaman o matutunan po ng bawat isa po sa atin. Sapagkat ito po ay kinakailangan ng bawat kongregasyon o ng iglesia. Especially dito po sa kongregasyon po ng Dumalandan sapagkat ito po ay bagong kongregasyon. Ito ay isang taon at mahigit po lamang. Na kung saan ay marami pang kinakailangan ang kongregasyon na ito. Pero huwag po natin isipin na yung mga ibang kongregasyon na napakatagal na, huwag po natin isipin na yung mga ibang kongregasyon na matagal na ay matagumpay. Meron pong mga kongregasyon na kahit ilang taon lang sila ay matagumpay sa kanilang pananampalataya. Nagagampanan nila ang kanilang kinakailangang gampanan. Pero dito, nagagampanan po natin ang ating pong dapat gampanan. Dapat po ay mas lalo pa po tayong matuto kung ano po ang kinakailangan sa kongregasyon po ito. So, ang mensahe po ng ating Panginoong Diyos maaaring hindi na po bago sa bawat isa po sa atin, ngunit napakahalaga. Ito po yung patungkol po sa church growth o paglago ng iglesia o ng isang kongregasyon. Pag sinabi pong paglago, napakalawak na usapin. Hindi po pwedeng ituro sa isang oras lamang. Marami pong saklaw o sako. Sa hapon po ito, pag-aaralan po natin yung tatlong bagay kung saan po dapat lumago ang iglesia o isang kongregasyon ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay naibahagi ko na po sa mga maraming kongregasyon. And then marapat lang na ito po ay aking may bahagi dito po sa lugar na Dumalandan, sa kongregasyon po ng Dumalandan. Ang tanong, ano po yung mga tatlong bagay na kung saan po dapat lumago ang iglesia? So, ang mensahe po ng ating Panginoon ay meron pong pamagat na church growth. Paglago po ng iglesia o paglago ng isang kongregasyon. Unang bagay po na kung saan dapat lumago ang isang kongregasyon o iglesia ay paglago sa bilang o tinatawag po natin numerical growth. Numerical growth, paglago po sa bilang. Ako po ay nag-research sa Google. Sabi po, ang total population po ng Pilipinas as of mid-year ng 2020, June, July, naring nasa ganyang mga buwan, June, July, nasa 109,580 plus thousand. Hindi ko na po natandaan yung exact na bilang. Basta po, 109,583 or 81,000 plus. And still counting pa rin po yan, mga kapatid. Ang tanong, ilan po sa 109 million ang membro ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo? So, maaaring sa bilang na yun, sa census na yun, ay including na po yung mga bata sa 109 million. Pero, isipin po natin, ilan po kaya ang membro ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo dito sa Pilipinas? Meron bang kalahati ng 109 million? Meron bang 6 digits? Meron bang 1 milyon? Ako po, hindi ko po masasabi kung ano po eksakto. Kaya nga po, ano po ang ginagawa po natin, mga kapatid? Para po ang goal po natin ay
dumami ang membro ng iglesia ng ating Panginoong Kristo, mas marami pang may dagdag. Di ba, sinusunod po natin yung Matthew 28:19 and 20. So, buklatin po natin ang ating pong mga Biblia, mga kapatid, sa Matthew chapter 28. Ano po ang utos ng ating Panginoong Kristo nung sila po ay kanyang sinugo. Matthew 28:19 and 20. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po yung tinatawag po nating The Great Commission. Ay isa po itong utos ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad nung sila po ay kanyang sinugo. At ito po yung tinatawag po nating spiritual multiplication. Spiritual multiplication. Parang sa math, ano po? Ganyan din po, dapat sa iglesia ng ating Panginoong Kristo, merong spiritual multiplication. Na kung saan, disciples must taught to make other disciples. So, tignan po natin maigi yung sinabi ng ating Panginoong Kristo. So, ano po ang utos? Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Alagad, tagasunod, at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang tanong, doon lang po ba natatapos sa bagay na iyon? Na gawin silang alagad at mabautismuhan? Meron po kasing mga tao na kung saan ay ang kaisipan po nila, kapag nagawa na yung bagay na yun, naturuan at nabautismuhan ng isang tao, ayos na, tapos na ang trabaho nila sa kapatid na iyon. Pero may karugtong, turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Hindi po natatapos sa baptism, kundi kinakailangan na sila ituruan ng lahat ng mga bagay na iniutos ng ating Panginoong Jesucristo. At ang promise, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. And then, so yan po, disciples must taught to make others disciples. Isang dapat na ituro sa mga alagad ay dapat sila ay gumawa din ng kanilang mga alagad. Yan po yung discipleship. Dapat meron din po tayong dinidisciple. Tanggalin po natin yung kaisipang ang mga preacher lang, ang mga leaders lang ang dapat gumawa ng bagay na iyan. So lahat po tayo ay kinakailangan pong gawin ang bagay na iyon. Kinakailangan ay meron po tayong alagad o dinidisciple na ibang mga tao. Na kung saan makikita po natin sa aklat ng Gawa, ito po ay marka ng palatandaan ng mga unang Kristiyano, yung spiritual multiplication. Tingnan po natin sa Gawa, Acts chapter 8 verse 4. Acts chapter 8 verse 4. Sabi po dito, ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinapangaral ang salita. Ulitin ko po, ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinangaral ang salita. Bakit nagkawatak-watak? Sino yung nagkawatak-watak po na tinutukoy po dito? So kung babalikan po natin sa Acts chapter 2, yan po, yung conversion of about 3,000 souls. Sa Acts chapter 2. And then sila po ay nagpatuloy. And they continued steadfastly in apostles' doctrine. Nagpatuloy po sila sa pagsunod sa kagustuhan ng ating pong Panginoong Diyos. And then dumating yung panahon, dumating yung time na kung saan ay merong nangyaring persecution. Sino po ang nag-persecute? Sino po ang umusig? So kung titignan po natin dito sa Acts chapter 8 verse 1, ng araw na iyon nagkaroon ng malawakang pag-uusig. Yan po. Makita po natin sa Acts chapter 2, napakaganda po. Nagkaroon po talaga ng spiritual multiplication. Kaya lang po, nagkaroon din po ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem at nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria maliban sa mga apostol. So, nandito na rin po yung pagkamatay ni Esteban. Inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan at sila'y tumangis ng malakas dahil sa
kanya. Then sa verse 3, meron po diyang taong nag-uusig. Sino po yan? Ngunit winawasak ni Saul ang iglesia sa pamamagitan ng pagpasok sa bahay-bahay. Kinaladkad ang mga lalaki at babae at sila ipinasok sa bilangguan. Sino po itong si Saul o si Saul? Sino po dito yung tinutukoy sa Acts chapter 8 verse 3 na si Saul o si Saul na umuusig sa iglesia? Yan. Bago po maging Apostol Pablo, siya po muna ay naging si Saulo na taga-usig ng iglesia. Yan po. Kung kilala po natin si Apostol Pablo, siya to. Siya tong nasa Acts chapter 8 verse 3. Bago siya naging Apostol Pablo, siya po ay naging Saulo na taga-usig ng iglesia. At paano po niya inuusig noon ang iglesia? Pumapasok sa bahay-bahay. Lahat ng bahay pinapasok. Kinakalagkad ang mga lalaki at babae. Lalaki at babae. At sila ay ipinapasok sa bilangguan. Po mga kapatid. Yan po yung nangyari sa first century Christian. Pero ano po ang nangyari sa mga unang Kristiyano? Sila po ba ay tumigil dahil sa bantang iyon? Kung isipin po natin, nakakatakot. Kung tayo po ay nabuhay sa panahon na iyon, nakakatakot kasi parang isang krimen ang maging isang Kristiyano. Papasukin ka sa iyong bahay, kakalad ka din ka, at then ipapasok ka sa bilangguan. Pero ang napakagandang nangyari dito sa verse 4, yung atin pong binasa kanina, ang mga nagkawatak-watak, yung mga alagad po na, syempre, nabalitaan po nila na merong pag-uusig, sila na po ay gumawa ng aksyon, umalis na po sila, at sila ay nagkawatak-watak. Ang mga nagkawatak-watak, ano po ang ginawa nila? Naglakbay. Pero sila lamang po ba ay naglakbay? Sila po ay naglakbay na ipinapangaral ang salita. So, continuous pa rin po yung kanilang ginagawang pagpapangaral ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. O, tama po, nagkawatak-watak po sila na naglakbay. Pero ang kagandahan po noon, sila po ay nagpatuloy na ipinapangaral ang salita. Kaya nga po, hindi po tayo magtaka kung bakit meron pang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo sa panahon po natin ito. At makikita po natin, napakaganda po ng halimbawang ipinakita ng mga unang Kristiyano. Sa panahon po natin ngayon, ang tanging pumipigil lang po sa atin ay yung pandemic, yung pandemya. Pero sa kanila po, mas higit yung pumipigil sa kanila para ipangaral ang salita. Kasi parang isang krimen. Sa atin po ngayon, parang nalimitahan lang. Meron lang limitation sa pagdating sa pagpapangaral. Pero still, allowed pa rin po tayo na ipangaral. Hindi katulad po sa kanila na parang batas na bawal. Parang isang krimen ang ipangaral ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. So, napakaganda po ng ipinakita ng mga unang Kristiyano. Sa panahon po natin ngayon, kinakailangan po natin gawin ang katulad po ng ginawa nila na kinakailangan ipangaral ang salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 2, verse 2. 2 Timothy chapter 2, verse 2, same principle na meron ang Matthew 28, 19, and 20. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi ay siyang muling ipagkatiwala sa mga taong tapat na makakapagturo rin naman sa iba. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who are able to teach others also. Yan po yung sabi ng Apostol Pablo kay Timoteo. Na kung saan, yung mga bagay na natutunan ni Timoteo, narinig kay Apostol Pablo, ay kinakailangang ituro din ni Timoteo. Kanino niya ituturo? Sa mga taong magtuturo din sa iba. So, continuous po yung teaching. So, dyan po natin makikita po yung ng idea ng networking. Yan po, networking. Dyan po natin makikita yung idea ng networking. Parang pyramiding. Dito po sa 2 Timothy chapter 2, verse 2. Then same principle sa Matthew 28, 19 and 20. Ako po ay dating walang alam sa salita ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Tayo po ay nanggaling po tayo sa
oras na kung saan ay panahon na wala tayong alam sa salita ng ating pong Panginoong Diyos. At tayo po ay naturuan. Di po ba? At ngayon na tayo po ay natutunan ng salita ng ating Panginoong Diyos, ang kinakailangan po natin gawin, ituro po natin ito sa iba. Sino po yung dapat po nating turuan? Yung magtuturo din sa iba. So kung titingnan po natin yung 2 Timothy chapter 2 verse 2, meron po yung salitang ipagkatiwala, commit. And sa iba pong pagkakasali, entrust. Sa Baguio po dati meron po yung lectureship na ang pamagat niya ay entrusted. Yan, 2 Timothy chapter 2 verse 2. The same word dun sa commit. Commit is the faithful men who are able to teach others also. Sa akin pong salin ay ipagkatiwala mo sa mga taong tapat na makakapagturo rin naman sa iba. So ipagkatiwala, entrust. Yung salita pong ipagkatiwala or entrust, it carries the idea na kung saan ay merong isang bagay na ipinagkatiwala sa iyo, na yung bagay na iyon ay kinakailangan mong ingatan. Ang tanong, ano yung ipinagkatiwala sa atin na kinakailangan din natin ipagkatiwala sa iba? Ano po yung ipinagkatiwala sa atin na kung saan ay kinakailangan din po natin ipagkatiwala sa iba? Di ba ang salita ng ating pong Panginoong Diyos? Ito po ipinagkatiwala sa bawat isa po sa atin. Tinuruan tayo kasi alam na nagturo sa atin na mapagkakatiwalaan po tayo sa paghawak ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, sinabi ito ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kasi nga, di ba, sabi sa aklat din ng libro din ito na huwag kang lalayo sa sound doctrine, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, huwag kang lumayo sa wastong aral. Ang tanong po sa bawat isa po sa atin, tayo po ba ay mapagkakatiwalaan sa naipagkatiwala sa atin? Tayo po ba ay mapagkakatiwalaan sa salita ng ating pong Panginoong Diyos? Ang nakakalungkot lang po, meron pong mga ibang tao na hindi po mapagkakatiwalaan sa salita ng ating pong Panginoong Diyos. Tama, nangangaral nga po sila ng salita ng ating Panginoong Diyos, pero mali po yung motibo nila. Ang ginagawa po ng iba, nangangaral, and then manghihingi ng salapi. And then, alam ko po na aware po tayo sa mga bagay po. Ayan. So, tayo po ba ay mapagkakatiwalaan sa salita ng ating pong Panginoong Diyos? Ito po ba'y gagamitin natin sa mabuting bagay or sa masamang bagay? So, ang kinakailangan pong gawin ng bawat isa po sa atin, dapat ituro din po natin ito sa mga trustworthy o mapagkakatiwalaang mga tao or Kristiyano. So, faithful men must teach others also. Kinakailangan magturo din po tayo sa iba. Nakagaya po ng sinabi ng Apostol Pablo kay Timoteo. And then, John chapter 15, 1-8, dapat meron po yung fruit-bearing principle. Dapat magkaroon po tayo ng principle na nasasaad sa John chapter 15. Ano po ang nilalaman ng John chapter 15? Hindi ba ito po isa sa mga 7 I am ng ating Panginoong Jesucristo? So, sabi dito sa verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. At ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Verse 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi nagbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Hanggang sa verse 8. So, dapat meron po tayong fruit-bearing principle. Yung principle ng John 15, 1-8, dapat meron po sa bawat isa po sa atin. Dapat namumunga po ang bawat isa po sa atin. Kagaya na lang po ng puno, isang puno. Analogy, illustration. Ano po ang ginagawa po natin sa mga atin pong mga puno? Sa ating bakuran, sa ating tahanan, kapag meron tayong nakitang isang sanga na natutuyo na, alam natin wala nang kakayang magbunga, ano po ang ginagawa po natin? Di ba't atin po itong inaalis, tinatanggal at sinusunog? Ganun din po ang mangyayari sa isang Kristiyano na hindi namumunga spiritually. Siya po ay tatanggalin sapagkat ang bawat isa po sa atin ay branches
sanga. Ang bawat isa po sa atin ay sanga. Na kung saan kung isa po sa atin ay hindi nagbubunga, yan, tatanggalin po tayo, puputulin at tayo po ay susunugin. So dapat magkaroon po tayo ng fruit-bearing principle. Dapat mamunga po ang bawat isa po sa atin. Ang tanong, tayo po ba ay namumunga spiritually? So, tayo po ang makakasagot po ng katanungan po. Yan. So yan po yung una na atin pong nakita. Unang bagay kung saan po dapat lumago ang iglesia. Numerical growth. Paglago sa bilang. Ikalawa po, bagay na kung saan po dapat lumago ang iglesia, spiritual growth. Spiritual growth. Spiritual na paglago. Kung matatandaan po natin mga kapatid, yung akin pong ibinahagi, di ba yung marks of maturity? Ano yung mga palatandaan para masabing lumalago o nagmamature o matured ang isang Kristiyano? So dito makikita po natin yung spiritual growth. Kagaya po ng nasabi ko po nung nauna, hindi po sapat na ang isang tao ay maging alagad lang at mabautismuhan. Kinakailangan niyang lumago spiritually. So ang isang kongregasyon o ang iglesia, hindi lang po dapat lumalago sa bilang. Hindi lamang po dapat lumalago sa bilang. Tama po, napakagandang tignan na napakaraming membro ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Pero wag naman po sanang hanggang sa pagiging membro lang, hanggang sa pag-upo lang yung kanilang ginagawa. Kinakailangan mayroon pong spiritual na paglago sa kanilang pong buhay. So, ikalawa po, spiritual growth o paglago spiritually. In Colossians chapter 1, verse 28, ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Colossians chapter 1, verse 28. Ano po yung isa sa mga layunin ni Apostol Pablo? Isa sa kanyang mga goal. Aklat po ng Colossus 1, verse 28. Sabi po niya dito, siya ang aming ipinapahayag na binabalaan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay may harap naming sakdal kay Kristo. So, ano po ang sabi po dyan ni Apostol Pablo? Napakalinaw. Bakit po sinabi ito ni Apostol Pablo? Bakit niya po sinabi yung bagay na ito? So, si Apostol Pablo po dito, nagmamalasakit po siya sa iglesia, dito po sa Colossae. Grabe yung kanyang, talagang napaka-tindi ng kanyang pagmamalasakit sa iglesia po dito. Kaya nasabi niya, siya ang aming ipinapahayag. Ano po ang kanyang ginagawa? Binabalaan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay mahirap naming sakdal kay Kristo. Kapag sinabi po natin sakdal, yan na na-discuss ko na rin po itong bagay na ito, sakdal, perfect sa English. Perfect, mature, complete, full grown. Gusto ni Apostol Pablo na tayong silang lahat ay mahirap na sakdal kay Kristo. Matured na humarap kay Kristo. Tayo pong lahat ay haharap sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, tayo po ba ay matured enough na humarap sa ating Panginoong Jesucristo? Tayo po ba ay sakdal na haharap sa ating Panginoong Jesucristo? Dito ang ginagawa ni Apostol Pablo, binabalaan niya ang bawat tao. And at the same time, tinuturuan niya ang bawat tao sa buong karunungan sa kanya pong panahon, sa panahon pong ito. Kasi nga nagmamalasakit siya sa iglesia sa Colossae. At ganoon din po ang ginagawa po ng bawat mangangaral. Binabalaan ang bawat tao. Kaya nga meron po tayong evangelism. Tinuturuan po natin ang bawat tao. Sa lahat, sa buong karunungan. Hindi lamang po kalahati ng karunungan patungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos, bagos yung lahat ng dapat nating malaman ay kinakailangan, dapat po natin itong matutunan. In Ephesians chapter 4 verse 13, bakit kinakailangan po natin gawin yung bagay na iyon? So 13, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa sa pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, yan po yung full grown, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni
Kristo. Dinidiscuss po dito ng Apostol Pablo yung pagkakaisa sa katawan ni Kristo, na kung saan ang dapat marating po natin hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya. And then ito po yung importante, sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang maging taong may sapat na gulang spiritually. So sa Ephesians chapter 4:14 hanggang sa 15, yan. Kasunod lang po, bakit po kinakailangan ng spiritual growth? Na tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng araw sa pamamagitan ng pandarayan ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan, sa paraang mapandaya, kundi humawak sa katotohanan na may pag-ibig. Lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. Walang miyembro dapat ng iglesia ng ating Panginoon Kristo ang manatili sa pagkabata sa pananampalataya. Kasi kung tayo po ay nananatili sa pagkabata sa pananampalataya, tayo po ay mayayanin tulad sa isang bata, tinatangay-tangay ng mga alot at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral. Easily carried away po tayo ng mga maling aral, maling turo. Madali po tayong maniwala sa sinasabi ng ibang tao, sa mga pandarayan ng mga tao, sa kanilang mga katusuhan, sa paraang mapandaya. So anong kinakailangan pong gawin ng bawat isa po sa atin para hindi po tayo manatili sa spiritual na pagkabata? Humawak tayo sa katotohanan na may pag-ibig. Hindi po sapat na hawak-hawak lang natin ang Biblia, kundi mahalin po natin ito. Humawak sa katotohanan, manindigan sa katotohanan na may pag-ibig. Lumago tayo lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. So, kinakailangan sama-sama po tayong lumago sa spiritual po nating pamumuhay. Huwag po nating hayaan na tayo po ay manatili sa pagiging bata spiritually. 2 Peter chapter 3 verse 18, each must grow in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Kinakailangan po nating lumago sa pagkakilala. Tayo po dito, subalit lumago kayo sa biyaya sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon ang hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. So, dapat magpatuloy po tayong lumago sa pagkakilala sa ating pong Panginoong Jesucristo. Saan po nagmumula ang ating pong paglago spiritually? 1 Peter chapter 2 verse 2. 1 Peter chapter 2 verse 2. Saan po nanggagaling yung ating pong paglago? Or 1 Peter chapter 2 verse 2. Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay midhiin ninyo ang malinis na spiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Po. Nag-uumpisa po tayo sa spiritual na gatas. Tayo po ay nahilintulad sa bagong silang na sanggol. Noong tayo po ay bago sa pananampalataya, tayo po ay katulad ng sanggol na kinakailangan ng spiritual na gatas upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ang mahirap, 10 taon ka ng Kristiyano, gatas pa rin ang iyong iniinom. Hindi naman po bawal sa atin pong mga may edad ng pag-inom po ng gatas, ano po. Hindi naman po masama. Pero sa spiritual po na pamumuhay, 10 taon na Kristiyano, pero gatas pa rin ang iyong iniinom, hindi po magandang tignan. Ibig sabihin po nun, hindi ka lumalago sa iyong spiritual na pamumuhay. Kinakailangan, mag-umpisa po tayo sa gatas at tayo po ay magtapos doon sa karne na kung saan ay pwede na po natin kainin yung mga matitigas na bagay, yung mga malalalim na mga pag-aaral patungkol sa salita ng ating pong Panginoong Diyos. Ang mahirap, matagal na po tayo Kristiyano, pero yung mga basic na kaalaman sa banal na kasulatan, hindi pa po natin alam o wala pa po tayong alam na kung saan ay isang nakakalungkot na bagay. So yan po yung ikalawa, mga kapatid. Tayo po ay dapat lumago sa spiritual nating pamumuhay. Ang iglesia, kinakailangan na lumago spiritually. Ang tanong, doon lang po ba nagtatapos sa spiritual na paglago? Diba?
Paglago sa bilang. Then paglago sa spiritual. Ikatlo po yung service growth. O yung dapat lumago po tayo sa atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoong Diyos. Hindi sapat na tayo po ay marunong lang sa salita ng atin pong Panginoong Diyos. Dapat meron din pong application. Dapat ina-apply po natin, ginagawa, isinasapamuhay natin yung mga bagay na atin pong nalalaman patungkol sa salita ng atin pong Panginoong Diyos. The church is a living body that has many members. Nakasulat po yan sa 1 Corinthians chapter 12, verse 27. 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. So, the church is a living body. Ang iglesia po ay buhay na katawan ni Kristo and many members. At tayo po yung mga bahagi. Ang bawat isa po sa atin ay mga bahagi. And then in Ephesians chapter 4, verse 16, Balikan po natin yung aklat po ng Epeso. All parts of the body must fit together in a very harmonious way. Ephesians chapter 4, verse 16. Sabi po dito ni Apostol Pablo, 4 verse 16. Nasa kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid, ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. So, all parts of the body must fit together in a very harmonious way. And in 1 Corinthians chapter 12, balik po tayo sa aklat po ng Korinto. 1 Corinthians chapter 12, 18 to 23. 1 Corinthians chapter 12. 18, subalit ngayon ay inalagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan, ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang ipinasya. At kung ang lahat ay isang bahagi, nasaan naroon ang katawan? Subalit ngayon ay maraming mga bahagi, ngunit iisa ang katawan. Ang mata ay hindi makapagsabi sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin makapagsabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Verse 22, sa halip, ang mga bahagi ng katawan na waring mahihina ay kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating walang kapurihan ay pinagkakalooban natin ng higit na kapurihan, at ang mga kahiyahiyang bahagi natin ay siyang lalong pinararangalan. So every member of the body, by working properly, will assist every other member. Ginamit po dito ni Apostol Pablo na analogy yung physical na katawan na isang tao, na kung saan ay hindi pwedeng sabihin ng mata sa kamay na hindi kita kailangan. Hindi rin po pwedeng sabihin ng ulo sa paa na hindi kita kailangan. Ibig sabihin, kinakailangan po natin ang bawat isa po sa atin. Kinakailangan i-assist po natin ang bawat isa po sa atin. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi ko kailangan si Brother Ricky, hindi ko kailangan si Brother Recto, hindi ko kailangan si Brother CJ. Kaya kong mag-isa. Hindi ko po pwedeng sabihin niyon. Hindi ko po pwedeng sabihin yung bagay na yun. Kaya kong mag-isa na mag-evangelize. Hindi ko po pwedeng sabihin yung bagay na iyon. Kundi, kinakailangan po namin ang bawat isa. Kinakailangan po natin ang bawat isa. Ang tulong po ng bawat isa po sa atin. Kapag makati ang likod, ano po ang ginagamit natin? Ibang kamay. Para maibsan po yung kati, matanggal yung pangati ng ating likod. Kung wala po tayong kamay, nangangati ang ating likod, paano na po mga kapatid? Hindi po maiibsan yung ating naramdamang pangati ng ating likod. Ganon din po sa bawat isa po sa atin. Kinakailangan po po natin ang bawat isa. Huwag po nating sabihin na wala namang ginagawa si kapatid na ganito. Wala namang ginagawa si kapatid na ganito. Huwag po nating sabihin yung bagay na iyon. Sapagkat sabi ko dito, sa halip ang bahagi ng katawan na wari mahihina ay kailangan. Merong parte ng katawan ng isang tao na akala natin ay hindi kailangan, pero ay mahihina, pero kinakailangan po natin itong bagay na iyon. Ulitin ko po, huwag po natin sabihin na hindi ko kailangan si kapatid na ganito. Hindi naman siya nakakatulong sa aming ginagawa.
Pero merong pangyayari na nasiraan ka ng motor, di ba? Nasiraan ka ng motor, madidelay ka sa iyong pupuntahan. Yung sinasabihan mong hindi kailangan, kasi nakikita mo siya ay mahina, siya ay marunong sa pagkukumpuni ng motor. So, tinulungan kanya upang mapuntahan mo yung kinakailangan mong puntahan. Kaya, alisin po natin sa ating isip na hindi ko kailangan si kapatid na ganito. Kaya namin yung bagay na ito. Kundi, kinakailangan po natin ang bawat isa po sa atin. Hindi lamang po sa kongregasyon ito, kundi sa iba pang mga kongregasyon. Kaya nga, kagabi, at imbis na may gagawin ako, meron pong mga pumunta sa akin, sabi ko, Brother Kenneth, meron ka bang kilalang nagpipick up ng mga donations for mga kapatid sa Cagayan? So, napakagandang gawin po yun mga kapatid. Tayo po na isang pamilya, kinakailangan tulungan po ang bawat isa po sa atin. At yan po yung ginagawa po ng iba. Tumutulong sa mga kapatid na nangangailangan. Na kung saan ay makikita din po natin ito sa banal na kasulatan. Nung nagkaroon ng tagutom dito sa banal na kasulatan. Ano po ang ginawa? Di ba nagtulong-tulong yung mga Kristiyano upang matugunan yung pangangailangan ng ibang kongregasyon? At ganoon din po ang gawin po ng bawat isa po sa atin. Huwag po natin sabihin na dito lang ako tutulong sa kongregasyon ito. Hindi po, kinakailangan po natin tulungan ang bawat isa sa mga kapatid sa amang panig ng mundo. And then Romans chapter 12, 4-7. Huling talata po natin pong babasahin. Romans chapter 12, 4 hanggang sa 7. Romans chapter 12. Each member should have his own function or task in the body. Romans chapter 12, 4 hanggang sa 7. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga bahagi at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain, kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung propesiya ay gamitin mo ayon sa sukat ng pananampalataya. Kung paglilingkod ay paglilingkod. O ang nagtuturo ay sa pagtuturo. So ang bawat isa po sa ating mga kapatid, meron po tayong different function. Ano tulad po natin sa katawan po natin, sa physical na katawan po natin. Hindi lahat kamay, hindi lahat paa. Meron po tayong kamay, paa, and then iba-iba pang mga bahagi na kung saan ay ginagampanan po nila yung different role. Ngunit, magkakaiba man yung kanilang role, isa naman yung kanilang layunin, di ba? Naalala niyo pa ba mga kapatid, yung aking ikwento? Yung nagreklamo yung lahat ng parte ng katawan ng tao ay nagreklamo yung iba't ibang parte ng katawan ng tao, nagrereklamo sila kasi si Chad walang ginagawa, nagrereklamo sila. Si Chad kumakain lang, walang ginagawa. Sabi ni Kamay, hindi na ako gagawa ng kanyang mga kain. Sabi ni Pa, hindi na ako pupunta sa kung saan na lugar para maghanap. Sabi ni Mata, hindi na ako titingin ng mga pwedeng kainin. And then, ganun din po yung mga ibang parte. Nagreklamo sila. Pinabayaan nila si Chan. Ano po ang nangyari? Sila pong lahat ay nanghina. Kaya pinakain nila si Chan at sila ay lumakas na lahat. So, lahat po tayo, ang bawat isa po sa atin, meron po tayong kanya-kanyang dapat gampanan. Pero, kanya-kanya man ang ating pong ginagampanan o abilidad. Kasi sabi po dito, tayo ay may mga kaloob na magkakaiba. Meron po tayong kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na binibigay sa atin. Nabanggit po dito yung prophecy. Kung prophecy ay gamitin ito. Sa panahon po nila kasi meron pang prophecy kaya nabanggit po yung prophecy. Kung paglilingkod. Kung pagtuturo ay pagtuturo. Kung magaling po tayo manghikayat, mag-invite, gamitin po natin yung bagay na iyon. Kung tayo po ay magaling mag-impluensya sa social media, why not, nagamitin natin ito para mag-imbita, para mag-aral ng salita ng ating pong Panginoon Diyos. So yun po yung tatlong bagay mga kapatid kung saan po dapat lumago ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat tayo po ay lumago sa bilang. Kaya nga po nagkakaroon po tayo ng evangelism. Meron po tayong Bible study na
programa dito po sa kongregasyon po ito at sa iba pang mga kongregasyon. Sapagkat ang goal po natin ay maidagdag ang lahat ng mga tao sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. And then hindi po doon nagtatapos, dapat sila ay lumago sa pananampalataya. And then yung third, dapat sila po ay lumago sa paglilingkod. So hindi lang po dapat tayo lumalago sa bilang, hindi lamang po dapat tayo lumalago sa spiritual, kundi dapat tayo po ay lumalago din po sa paglilingkod. Yan po yung tatlong bagay na kung saan po dapat lumago ang iglesia. Numerical growth, spiritual growth, and then service growth. Naway napaalalahanan, natuto po ang bawat isa po sa atin sa maikling mensahe po ng ating pong Panginoong Diyos sa hapon po ito. Sa muli po, isang mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin.